Ayan, grabe. talaga. Power talaga ngayong araw na ito. Ayan. Meron na naman tayong isang katanungan na maliliwanagan at isang isipan na mabibigyan na naman ng kaalaman, partner. So talagang halos araw-araw na talaga tayong natututo. Parang sa school lang, araw-araw pumapasok, pero ngayon quarantine kahit walang pasok. Tuloy-tuloy pa rin tayo nag-aaral dahil merong eskwelahan. Ito nga ang TKS. Tanong mo, karanasan ang sasagot. Tama talaga. Sa title pa lang talagang kaabang-abang na. Bakit? Dahil sa iyong katanungan, maliliwanagan ito through experience. Dahil sabi nga natin, life and experience is the best learning. Diba? Yes, English na naman yung best partner. teacher din yan, partner. Yes. O, kaya ngayon, partner, parang andyan na ang ating first magtatanong. Ayan, all the way from Buhay City, partner. Ayan. Partner, tawagin mo na. Oo, siya nang bahalang magpakilala ng kanyang sarili. Hello, partner. Ayan, akit na po kita. Ayan, hello po. Great morning. Ayan, great morning. Salamat sa Diyos sa pagkakataon na mabaibahagi ko ang tanong ko sa TKS. Tanong mo, karanasan ang sasagot. So, ganito lang upline ang aking katanungan. Ano po maipapayo nyo sa akin na may mga kasama ako na iniisip nila na pagkakakitaan ko lang sila. Kaya sila minomotivate at pinag-aatin ng training. Ay, mga partner, maraming ganyan. Kasi 'di ba minsan ang mabuti nating layunin ay napagkakamalian, 'di ba? Ang napakagandang katanungan talaga. Partner. Isa sa nararanasan din ng karamihang mga dealer at leaders dito sa First Vita Plus. Yes. Ito ang tanong niya, partner. Ulitin ko lang, no, para sa ating mga viewers. Ano maipapayo niyo sa akin na may mga kasama ako na iniisip nila na pinagkakakitaan lang sila, kaya sila minomotivate at pinapa-attend ng training? Tama po ba? So, yes. Ayan, ang ready po sumagot sa atin. Siyempre, walang iba. All the way from Sorsogon, Upline Jimmy Manatlaw. Ayan, grabe. Grabe, great morning sa ating mga listener at sa ating mga follower. Okay, so napakagandang katanungan ni Upline. Ano nga pangalan Upline dito? Tama po ba? Sa tanong mo, Upline, ano ang maipapayo ko? Okay po, sa aking base, sa aking karanasan, ano po? For almost 4 years na ginagawa ang ating negosyo, ang maipapayo ko, alam niyo po, yung intention mo po na i-motivate natin ang mga tao para mag-training ay napakaganda po noon. Ang tawag po dyan malasakit eh. Kasi kung iisipin or sinasabi ng mga leaders or napapasali natin na para lang sila pagkakakitaan, eh nung sumali sila, doon lang tayo kikita. And besides, ang sistema ng multi-level marketing na pinasok natin is binary. Liban, di ba, A&B, ikaw magtatrabaho niyan. And then, pag motivate natin sila para mag-training, uulitin ko po, yung tawag po doon malasakit. Ngayon, hindi natin may alis na pag-iisipan tayo ng ganon. Tama? Ngayon, kung iisipin nila sa kabila ng ganon ang ginagawa mo or ginagawa natin, minomotivate natin sila at ganon pa rin ang iisipin nila, ang gagawin lang natin po, apps, tuloy-tuloy lang po tayo. Tuloy-tuloy tayo sa pag-aaral, tuloy-tuloy tayo sa pagtitraining, at magturo tayo na magturo. Maghikayat, mag-motivate tayo ng iba na meron talagang lalabas dyan, hindi siya mahirap. Ngayon, kung talagang ganun talaga ang isipin nila, ipakita mo lang. Ipakita lang po natin, apps, na ang intensyon natin, seryoso tayo dun. Sa kung ano yung alam natin, yun din dapat ang matututunan nila. Ngayon, kung laging iisipin ng mga pinapasali natin na para pagkakitaan lang, tatrabaho tayo ng matindi para kahit hindi sila mag-training, ipakita natin na sa atin, sa sarili natin mismo, hindi man nila gawin yung mga direksyon na pinapagawa natin, hindi man nila gawin, ipakita natin na tayo mismo kumikita sa sarili nating pagpapagod. Opo. Then, huwag tayo magpapa-apekto. Yun lang maipapayo ko, Ax. Meron talagang ganun. Pero, hindi dapat tayo ang maapektuhan.
dapat lalo natin ipakita sa kanila na tama yung pagmomotivate at yung minomotivate dapat natin nakikita sa ating mga sarili na tayo mismo na nag-aaral. Tama po ba? Maganda dyan sa iyong katanungan, minsan, pag ang tao natuto na, akala nila, alam na nila lahat. Ang tawag doon, di ba, may kasabihan po nga yung mga matatalino is more or little knowledge is dangerous. Ngayon, iisipin na lang, pinagkakitaan lang. Sikapin mo po na kumita ka, magka-resulta ka, makuha mo yung mga pangarap mo na kahit hindi sila sumusunod. Kasi bakit po? Hindi po tayo nabuhay sa mundo para sa kaluguran ng ating sarili. Kung ayaw nila, magtuloy ka. Mag-aral ka mabuti, ayaw pa rin nila kasi iniisip nila, pinagkakikitaan mo sila, tuloy ka pa rin. Isang araw, pag nakita nila na napakaganda ng resulta mo, hindi mo na kailangan silang i-motivate. Yun po, Apps. Upline Lito. Sana po. At sa mga nakikinig, nakatune in sa ating programa, tanong mo, karanasan ko ang sasagot. Yun po ang aking mga naging karanasan sa loob po ng 4 na taon na ginagawa ang negosyo. Sana po. Okay, maraming salamat po sa Diyos sa pagkakataon. Salamat sa Diyos. Siyempre, partner, grabe ang bilis ng facing. Meron na naman tayong magtatanong dito. Ayan, grabe, all the way from Cavite. Ayan, grabe. Power na power, partner. Ito siya, grabe. Pasok na po, upline. Kayo na pong bahalang magpakilala. Great morning! Ayan, great morning po, upline. Great morning po, upline. Yes po. Great morning po sa lahat. Una po sa lahat, salamat po ako sa ating Panginoon Diyos na isang opportunity po na makapagbahagi po ako ng katanungan dito sa TKS. Kasi dito po sa TKS, dito po ako nahubog, no? Natuto. Kasi mahirap po gawin ang isang bagay na wala kang alam. Totoo po yun. Lalo na sa mga bagong leaders, sa mga gustong umasenso, kailangan po talaga natin ang TKS, no? Kasi mahirap gawin talaga ang isang negosyo na hindi mo alam. So, ayun po, mayroon po akong katanungan. Ano po yung mapapayo sa mga leaders na spillover lang po sila, pero hindi nila gusto yung pinagkakabitan nila? So, ayan lang po yung tanong ko po sa Diyos. Grabe ng partner, ibang level yung mga tanungan natin dito, talagang related, palalim ng palalim partner. So grabe, ito ang tanong niya, ayan. Ano maipapayo nyo sa mga leaders na spillover lang po sila, pero hindi nila gusto yung pinagkabitan sa kanila? Ano na spillover, sa bagay may advantage din talaga yan. Pero ang handang-handang sumagot sa iyo, all the way din from Laguna din ito. Ayan, grabe, isa rin po itong babae. Ayan, grabe, pasok na po, upline Marie Laurente. Ayan, grabe, great morning. So yan, maraming salamat sa Diyos sa muling pagkakataon na makapagbigay ng sagot sa tanong ay karanasan. So ayan po, ulitin ko lang po, upline, yung katanungan mo po. Ano po? So, ang tanong mo, ano ang maipapayo nyo sa mga leaders na spillover lang po sila pero hindi nila gusto yung pinagkakabitan sa kanila? So ayan, grabe yan. Marami talagang patuloy na ganun pa rin ang pag-iisip nila. Okay po, isa-isahin po natin. Ang maipapayo ko po lang sa ganitong katanungan, huwag mong isipin kung nasaan ka po ikinabit. Tama po, ang mahalaga, nasa first Vita Plus ka. Pangalawa, proud, nasa triple P ka. Tama po, dahil kahit anong ayaw mo sa tao, o kahit gusto mo yung taong pinagkabitan mo, darating din po ang araw, hindi mo rin siya magugustuhan dahil tao lang po tayo. Tama ba? Maaaring magkakatampuhan din po kayo. Pero ang maganda po, gusto mo man o hindi, gawin mo ang negosyo. Hindi dahil ayaw mo.
Gawin mo ang negosyo dahil sa pamilya mo. Pag pamilya na po ang pinag-uusapan, gusto man o sino man at sino man ang hahadlang, maniwala ka partner. Pagmamahal na ang dahilan mo, maniwala ka. Tutuloy ka. Dahil gagawin mo ito, hindi dahil sa iba, kundi para sa sarili mong pamilya, para maiahon mo ang pamilya mo sa kahirapan. Tama po? Kasi partner, hindi naman kasi issue yun eh. Ang issue kasi, masyado tayong mapapuri sa sarili. Alisin mo yung kapurihan sa sarili mo, aralin mo to, at maniniwala po ako, pag naunawaan mo na to step by step, mawawala yung nararamdaman mong yon na meron kang inis na dahil ayaw mo sa pinagdugtungan mo sa kanya. Hindi po siya ang issue, partner. Tama po, dahil kahit kay upline, Nancy Bondo ka, nakadugtong. Gustong-gusto mo yon, tama po ba? Dahil siya po ay awardee, siya po ay the emeritus. Pero, kapag hindi mo gagawin ang negosyo, baliwala pa rin po ito. Nasundan po, nasa mga kamay mo, nasa pag-aaral mo, at nasa kamay ng Diyos kung ikay magtatagumpay. Hindi po yun dahil sa hindi mo sila gusto. Yun lang po, maraming salamat sa Diyos and great Baita morning. Ayan, salamat sa Diyos. Grabe, power talaga. Pero ngayon, partner, ang bilis ng facing talaga natin. Ito na ang pangatlong magtatanong. All the way from Laguna rin siya, pero malayo-layo din to sa atin. So, ito siya. Grabe, siya nang bahalang magpakilala at magtanong, partner. Ayan, grabe. Upline Rose Ann Poliescas. Ayan, hello po. Great morning, Upline. Hello po, great morning. Ayan, yes po. Great Meron pong katanungan. Yes. Ang katanungan ko po, ano po maipapayo nyo sa akin na maialis sa damdamin ko na wag nang umasa sa upline? Ay, oo, partner. Sa bagay kasi karaniwan sa pagbago talaga, talagang alalayan. Rinig po. Rinig po. Hindi Siyempre, ang atin naman pong sasagot sa inyo pong katanungan, ang dati pong manager ng atin pong top 4 network builder. Grabe, ang handang-handang sumagot sa inyo. Grabe, ang ating upline William Marquez. Upline William. So, ayan po, no? So, great morning po, Luzon, Visayas, Mindanao, sa buong mundo. So, sa mga OFW po na nanonood po sa atin ngayon. So, ito na naman, no? Salamat po sa Diyos sa pagkakataon. Naging bahagi na naman po tayo ng ating programang TKS. Tanong mo, karanasan ng sasagot. So, ayan, apply na Rose Ann Poliescas, no? Ang tanong mo po is, ano maipapayo nyo sa akin na maialis sa damdamin ko na wag nang umasa sa upline? Ano po ba ito? Pag-ibig po ba ito sa upline o sa ating pong negosyo? So, siyempre po, sa business po natin yan. Ano po? So, alam nyo po, napakahirap po talaga sa kalooban kapag umaasa ka at hindi nangyari yung gusto ng kalooban mo. So, nandyan po yung pagkakataon na masasaktan ka, maiinis ka, mabubwisit ka, kasi nga, maraming bagay na hindi mo magagawa pag yung bagay na yon is iniaasa mo lang sa isang tao. So, biruin mo, halimbawa, sa ginagawa natin, meron kang schedule na kakausapin na talagang itong tao na to, talagang ang kailangan lang is mapaliwanagan siya. Tapos talaga, maintindihan lang niya, willing na siya talaga na gumamit or sumali dito sa ginagawa natin. Imagine kapatid, wala kang alam, hindi mo alam yung gagawin kasi nga bago ka, iniaasa mo sa upline mo, tapos yung upline mo may bigla ang schedule. Hindi nakarating, ang tendency niyang kapatid, baka madismaya ka. So, yan po yung isa po sa normal lang naman po sa mga bago talaga na umasa sa upline. Kasi, syempre, normal, bago ka. No po, normal po yung pagbago. Ulitin ko po normal po yun, pagbago. 1 linggo, 2 linggo, 3, 4, 5 linggo, 1 buwan. Pero kapatid, habang tumatagal ka at umaasa ka pa rin sa upline mo, ay hindi na po normal yon.
ang tawag po namin sa mga taong ganun, abnormal na po yun. Opo, so bakit po? Tingnan niyo po, ang bata, since bata po yan, dependent po yan sa magulang. Pero kapatid, meron kasi tayong tinatawag na maturity age, no po, ganyan din po sa ginagawa po natin. No, kung bago ka sa ginagawa natin, bata ka pa. Pero kapatid, tingnan mo ang bata, kapag dumating yan sa sapat na edad, sabihin na natin, sa legal na batas ng Pilipinas, 18. Kapatid, 18, 19, 20, 21, 22. Aba, kapatid, 25 ka na, 30 ka na, umaasa ka pa rin sa mga magulang mo, abnormal na po talaga ang tawag natin doon. So, ganyan din po dito, no, kapatid. Pag bago ka, okay lang, umasa ka, pero kapag ka tumatagal ka, kapatid, hindi na po normal yon. So, parang ako po, no, lahat naman po tayo, nagdaan po tayo sa bago. So, ako, experience ko po, nung bago ako, na although manager po ako ni Upline June dati, pero dito po, wala naman po talaga kasi tayong alam lahat sa umpisa. So, ang experience ko po dito, no, kung hindi po ako nagkakamali, mga 4 times or 5 beses po ako na nagpa-support kay Upline para magkaroon po ng BDF dito po sa lugar namin sa Victoria. No po, pero alam niyo po, nung mga times na yon na nagpapasupport ako, kasi nga po talagang hindi ko alam, no? Hindi po ako sanay na kumausap ng ganito, kasi nga hindi ko alam po yung ginagawa natin. So, nandun talaga yung hindi ko kaya iniaasa ko sa kanya. Pero, ang pinakamaganda po na nangyari po doon, habang umaasa po ako sa kanya, nag-i-invite lang po kami mag-asawa, then si Upline June po yung nagsasalita, pinag-share niya din po ako, wala po siyang sinasayang na pagkakataon. So alam niyo po, kahit ayaw ko, talagang itinutulak niya ako, gusto niya na magsalita ako So kumbaga, wala po akong choice. Kasi po, ang ipinamindset po sa akin ng Upline ko po, nung ako'y nagsisimula, talagang kailangan, yes, Upline ka. Kung gusto mo makuha yung mga bagay na meron ako, so kailangan, pati yung ginagawa ko, kailangan gustuhin mo rin. Sa umpisa, mahirap, pero pag natutunan mo, maniwala ka, kahit mahirap sa iyo yan, pag natutunan mo, dadali sa iyo. So alam niyo po, no, itinulak po ako ng Upline. Talagang napagdaanan po natin yan. So ngayon po, kung hindi mo kayang walang tao na magtutulak sa iyo, itulak mo pa rin yung sarili mo. Kasi kapatid, tandaan mo, kaya ka lang naman yung kalooban mo, parang umaasa ka sa Upline mo, kasi nga hindi mo pinupush yung sarili mo Oo, biruin mo, tumatagal ka, dapat tingnan mo, kapag kasi kailangan marunong ka mag-accept ng challenge. Pag in-accept mo kasi yung challenge, kahit hindi ka pa marunong, talagang uobligahin mo yung sarili mo. Alam mo yung uobligahin mo, halimbawa, natasan ka ng Upline mo, ito yung kailangan gawin mo. So, kailangan sa ganitong araw, ikaw ang magsasalita, ikaw magpapaliwanag. Alam mo kapatid, kahit hindi mo pa alam, kahit hindi mo pa kaya, basta't in-accept mo yung challenge, sinisigurado ko sa iyo, mag-aaral at mag-aaral ka kasi ayaw mong mapapahiya sa mga taong kakausapin mo. So, yun po, no, base po sa experience ko. So, kailangan lang kapatid talaga, accept mo yung challenge kasi talaga, abutin ka dito ng 1, 2, 3, 4, 5 taon, kahit 10 taon ka pa. Kapag hindi mo tinuruan, itinulak ang sarili mo para matuto ka dito, kailangan nararamdaman mo yon. Yung mga ginagawa ng Upline, kailangan para matanggal kasi po kumbaga sa atin nag-start po tayo talaga na nakikita ko gusto ko din tong ginagawa nila. Kailangan po maramdaman po natin 'yon para po yung kagustuhan po natin na matuto, nag-aalab, naglalagablab, nag-iinit. So yun po kumbaga tandaan po natin talagang ang kailangan po natin dito knowledge, kaalaman. Kasi ang knowledge po isa po 'yan sa nagpapatapang sa tao. Kahit wala po yung mga taong inaasahan mo, basta't may alam ka, anytime po, anywhere, kahit nasaan kang lugar, kahit anong sitwasyon, basta't alam mo yung ginagawa mo, handa ka at hindi ka po magtatanim po ng kung anong pa man yung nasa sa loob mo or yung umaasa ka sa Upline mo. So yun lang, knowledge po ang kailangan, then tiwala sa sarili, tiwala sa mga tao na nag-guide sa'yo, at number 1 po, tiwala po sa Diyos. So yun lamang po, sana po nasagot po yung katanungan. Great morning po sa ating lahat. Salamat po sa Diyos. Ayan, partner. Grabe, no? Salamat sa Diyos, Upline William Marquez, sa pagsagot po sa ating Upline, at salamat din, Upline Rose Ann Poliesca, sa iyong panahon na magtanong ngayong araw na ito. Ayan. Grabe, salamat po sa Diyos.
Pero syempre, ang bottom line pa rin natin dito, hindi natin nahayaan na hindi magbigay ng sariling experience ang ating upline. Yes. Pinaka-upline natin ang tatay ng Triple P, ang top 4 network builder at ang Mr. Leadership. Yes. Walang iba, ang upline natin, upline June Alcorcon. Ayan, so salamat po sa Diyos sa ganitong pagkakataon. Natututo po ang bawat isa po sa atin. Alam niyo po, napakabilis na ninyo ngayon na para mag-matured po sa atin pong ginagawa dahil meron pong ganitong programa na tutulong po, no, para lumago po yung bawat isa ng mabilis. Okay? Kasi tandaan po natin, kung ang katanungan mo after 10 years pa yan bago masasagot, matatagalan ka. Alam mo kapatid, yung isang pagkain o isang bagay, kung hindi mo agad itatanong, napakatagal po, no? Bago masagot at bago magawa at bago tayo magtagumpay dun sa gusto nating mangyari. Ngayon, sa ilang sandali lang, kung meron kang katanungan ngayon dyan, no? 3 tanong po yung masasagot ngayon na ito yung problema ng maraming dealers, no? Maraming leaders na bumubuo ng grupo, no? Sa anumang larangan po ng pagbubuo ng grupo. Okay, isa-isahin ko po ito. Tapos bibigyan ko kayo ng ilan po dito, no, na makatulong po, no, sa atin pong ginagawang pagninegosyo at pag-aakay dun sa mga tao para mabago yung buhay ng bawat isa. Ito po, basahin ko. Ano ang maipapayo nyo sa akin na maialis sa damdamin ko na wag nang umasa sa upline? Okay? No, basahin ko rin tong isa at pagsabay-sabayin ko pong sagutin yan. Ano maipapayo nyo sa akin na may mga kasama ako na iniisip nila na pinagkakakitaan lang sila, kaya sila minomotivate at pinapa-attend ng mga training, no? So actually po, no, kung hindi po tayo magtimpi, no, ng ating kalooban, ng damdamin natin, ito po yung mga kaisipan na nakakahikayat po, no, ng inis at galit doon sa mga kasama. Kasi ito yung kaisipan na punong-puno ng pagdududa doon sa kanyang umaakay, doon sa kanyang upline na umaakay sa kanya, na nagmamalasakit sa kanya, na maakay siya, na mabago yung buhay niya, no? Kaya inaakay siya sa pag-aaral. Okay, ito pa yung isa, no? Ano maipapayo nyo sa mga leaders, no, na spill over pero hindi nila gusto yung pinagkakabitan sa kanya? Okay? So isa-isahin po natin yan. Sana po ay makinig po tayong mabuti. Okay? Ito mga kasama, no? Nawa ay makagamot ito, no, sa ating mga maling kaisipan, no? Tandaan natin, ang pagdududa walang ibubunga pong maganda yan, no? Alam nyo naman po, ang tao kapag duda, meron po siyang tinatawag na dalawang akala. Okay? Meron siyang pinaniniwalaan na dalawa. Kumbaga, nandun siya sa gitna, naniniwala siya dito, tapos nagdududa siya dito, naniniwala siya dito, nagdududa. Walang permis, no? Ganun po ang taong nagdududa. So, hindi niya alam kung ano yung tamang desisyon na gagawin niya. Kaya pag ang tao ay puro duda sa kapwa, makita mo sa buhay ng tao, hindi talaga siya umuunlad. No, kasi punong-puno ka ng duda. Alam niyo naman, pag ang duda pumasok, kasunod takot.
hindi ka na magpapatuloy. 'Di ba? Pag hindi ka na nagpatuloy, sino ang nawalan? Sino ang nahirapan? Di ikaw pa rin. 'Di ba? Tandaan natin lahat ng makakasama nating tao, no? Pag ikaw na tao na wala kang takot sa Diyos, ay talagang pagdududahan mo yan lahat. Naintindihan? Okay, isa-isahin natin, no? Ito, unahin po natin itong tanong na to. Ano ang maipapayo nyo sa akin para maialis ang damdamin na wag nang umasa sa upline? Okay, ganito mga kasama. Una, umalis ka sa pagiging batang isip. No? Baka 18 anyos ka na. Okay? Baka nasa 20 anyos ka na. Baka ikaw ay 30 years old na, baka 40 anyos ka na. Hindi na bagay yun na para manatili ka sa ganung kaugalian. No? Naintindihan po ba? Okay. Pangalawa, umalis ka sa pagiging asa. No? Okay? Yung merong ka laging inaasahan. No? Umalis ka dyan sa ganung pag-uugali para maalis sa'yo ang damdamin, no, na pagtatampo, galit, inis, at sama ng loob dahil hindi ka nila binigyan ng iyong kailangan or hindi nangyari yung iyong inaasahan. Ganyan po. 'Di ba? Kaya ka lang naman nagagalit kasi may inaasahan ka. Pero kung aalis ka doon sa pagiging batang isip, no? Sa pagiging dependent, no? Kasi pagdating mo ng 18, pagdating mo ng 20, pagdating mo ng 30, dapat matured ka ng mag-isip. Lalo na kung magulang ka. Lalo na kung bumubuo ka ng grupo, hindi na bagay sa'yo ang pagiging batang isip. Umalis ka na dyan. Naintindihan po ba? Okay. Ang batang isip, no, dependent, no? Okay. No? Dependent yan, no, sa mga nakapaligid sa kanya. Okay? Walang sariling desisyon. Okay? Laging nakaasa na merong gagawa doon sa kanyang ginagawa. Okay? Tandaan natin, magulang ka na, no? Okay. Huwag mong hintayin ang bigay ng iba para mabuhay ka at mabuhay ang pamilya mo. Gawin mo ang iyong karapatan bilang leader, bilang magulang, bilang responsableng tao. Gawin mo, karapatan mo yun na dapat magawa mo yun. Okay? Dahil sa'yo, no, ibinigay at ikaw ang responsable, no, nagagawa at mananagot kapag ang lahat, no, na ipinagkatiwala sa iyo, no, kapag ito ay nawala sa iyo. Ikaw ang may pananagutan diyan. Naintindihan? Ano mang bagay na meron ka, ano mang bagay na pinagkatiwala sa iyo, okay, kaya pinagkatiwala sa iyo ang kaya mo. No? Kaya mong gampanan yan, kaya mong gawin yan. Naintindihan? Magagawa mo yan, hawa tulong ng Diyos. At tandaan mo to, pag hindi ka tumindig dyan sa responsibilidad mo, ha? No? Sa'yo binigay ang pananagutan, sa'yo binigay ang responsibilidad. Ikaw ang mananagot kapag nawala yan lahat sa'yo. Naintindihan? Okay. Puntahan naman natin yung pangalawang katanungan. Okay. Ano ang maipapayo nyo sa akin? Gayong may mga kasama ako na iniisip nila na pinagkakakitaan lang sila. Kaya sila minomotivate
at pinapa-attend ng mga training. Okay. No? Alam niyo po, no? Ang ganitong tao na kapag nag-iisip ng ganito, no? Alam niyo po, nauunawaan kita kapag bago ka. Nauunawaan kita kung halimbawa bata ka. Nauunawaan kita kung ikaw ay batang isip. Nauunawaan kita kung ikaw ay galing sa bundok. Inosente, ignorante. No? Mauunawaan kita. Dala ng kamangmangan mo, dala ng pagkawala mong kaalaman, no? Kulang ka sa kamalayan, ganun ang iyong nagiging kaisipan. Pero kung ikaw ay hindi inosente, hindi ka ignorante, meron kang malay, no? Sa paligid mo, sa lahat ng gawain, sa lahat ng ginagawa, alam mo, no? Alam mo ang buhay bilang may pamilya. Alam mo ang buhay bilang isang pinuno, bilang isang leader. Hindi nararapat na magkaroon ka ng ganitong kaisipan. Kasi kung ganito ang iyong kaisipan, okay, masama ang iyong budhi. Masama ang budhi mo. Ayaw mo ng obligasyon at ayaw mong matuto ka sa buhay. Naintindihan? Sila yung mga tao hindi talaga tumutulong. No? Hindi sanay sa tulungan. Okay? Hindi sanay tumulong. Okay? No? Hindi nagsanay ang kanilang katawan na para gumawa sa ganong tulungan. Okay? No? Sanay silang magkunwari. Tandaan po natin, no? Hindi sila sanay tumulong, hindi sila sanay gumawa ng mabuti. Sanay silang magkunwari na mabuti, pero hindi nakikita sa kanilang mga gawa dahil patay ang kanilang pananampalataya. Naintindihan? Okay. Mga walang pagsisikap ang mga ganitong tao. Mga tamad. Umaasa sa iba at pabaya sa lahat ng obligasyon. Kaya tisod sa mabubuting paggawa. Tisod yan sa mabubuting paggawa. Mahilig mag-utos na gawin ninyo ito. Gawin mo ito. Okay? Pero sila mismo walang magawa doon sa kanyang inuutos. Kung sino pa ang walang maiambag na tulong, sila pa ito ang mareklamo at nagpapabigat sa pamilya at sa samahan na binubuo. Naintindihan po ba? Okay, no? Ito naman po yung isa pang tanong. Ano ang maipapayo nyo sa isang leader na spillover at hindi nila gusto yung pinagkakabitan sa kanila? Nako, napakarami nito. No? Napakaraming ganyan na pag-uugali. No? Tiyak na tiyak hindi po ito umuunlad. Puro ito simula at wala itong natatapos. 'Di ba? Kasi yung budhi mo mali na kaagad eh. No? Okay, hindi mabuti yung budhi mo para sa kapwa mo. 'Di ba? O tandaan natin, ito po, no? Nauunawaan ko ang kalagayan niya dahil bago. Kung bago ka, nauunawaan kita. Okay? No? O kaya wala kang alam pagdating sa pamumuno. Okay? Tandaan natin. No? Kasi kung leader ka, hindi issue yon para tumigil ka sa pangarap mo dahil ito ang upline mo, dito ka nakakabit. 'Di ba? Hindi yun issue. Ang taong pamilyado, mahal ang mga anak,
mahal ang pamilya mo, kapatid, hindi mo yun gagawing issue. Kasi lahat ng taong makakasama mo, kahit saan ka idudugsong, talagang may problema ka talaga sa mga tao. Tandaan po natin yan. Dahil lahat ng tao nagkakamali. Pinakamaganda para maiwasan mo na madismaya ka dun sa taong kasama mo, tanggalin mo ang masyado mong kapurihan sa sarili. Kasi pag ang mga tao, pag hindi ka pinupuri, hindi mo sila gusto eh. Pag hindi ka binibigyan ng karangalan, hindi mo sila magugustuhan. Pag hindi ka pinapansin, ay hindi mo sila gusto. Tanggalin mo yung pride mo, maaalis ang karangalan sa sarili at ang kapurihan. Okay? O ganito mga kasama, makiniking mabuti, alam ko napakaraming ganito. No? Sa mga dealers, ayan, tandaan natin, nagtiwala ka sa akin kung sa akin ka nakakabit. Nagtiwala ka sa akin, naglabas ka ng pera eh. Naintindihan? Nagtiwala ka sa akin. Kung sa akin ka sumali, nagtiwala ka sa akin. Dahil nagtiwala ka sa akin, abay, magtiwala ka naman sa akin kung saan kita ilalagay. Diba? Sumali ka sa akin, wala ka nang pakialam kung saan kita idudugsong. Ako ang masusunod kung saan kita ikakabit at hindi mo na dapat alamin kung saan ka dahil ako ang nakakaalam kung saan kita dapat ilalagay. Hindi mo na sakop yun. Diba? Yung sakop ng iyong kaisipan, sakop ng iyong kapangyarihan bilang dealer, bilang bago, mag-focus ka doon. Pero bilang upline, kung saan ka ikakabit, wag mo nang pakialaman yun. Bakit kaya hindi magandang klase ng ganong kaugalian? Alam bakit? Papakita ko po sa inyo bakit hindi maganda yung ganong klaseng kaugalian. Hindi mabuti sa kapwa ang ganitong kaisipan. Hindi ka magiging mabuti sa kapwa mo tao kapag ganyan kang mag-isip. Parang nagsisisi ka na yan ang lumabas, yung mukha mo na yan. Huwag ka nang magsisi kung yan ang mukha mo, kung yan ang ilong mo. Naintindihan? Parang sinisisi mo na ito yung ilong ko, ito yung mukha ko. Abay, upline pa lang yan. Lalo pag tumingin ka sa salamin, nakita mo yung ilong mo, nauna yung butas. Nakatingala sa taas. Baka pati Diyos sisihin mo. Bakit yung ilong ko ganito? Naintindihan? Mas malaking problema yon pag yung ilong mo nakaganon. Upline pa lang, may reklamo ka na. Di ba? Ganon yon. Ito kapatid, makinig parang nagsisisi ka. Parang nagsisisi ka, bakit sila ang tatay ko? Bakit sila ang nanay ko? Parang yung nanay mo dahil mahirap, yung tatay mo dahil mahirap, at nalagay ka sa ganung pamilya. Kung pwede lang siguro palitan yung tatay at nanay mo sa ugali mo na yan, baka matagal mo nang pinalitan ang magulang mo. Di ba ganun yan? Naintindihan ba? Ito kapatid, makinig mabuti no? Naghahanap ka kasi ng taong perpekto. Wala kang masusumpungan dahil ang kabuuhan ng kapwa mo tao, kabuuhan ng kapwa mo tao ay ikaw ang magpupuno. Kung ang kanyang ugali, okay, 50% ang pangit, 50% yung maganda. Yung pangit niya, ipuno mo yung maganda mo dun sa pangit niya. Di nag 100% pa rin siya sa'yo.
Naintindihan? Ang kabuuan ng kapwa ay ikaw ang magpupuno. At yung kulang mo naman, okay, yung kapwa mo rin ang magpupuno. Eh di kulang ako, punuan mo ako. Eh di kulang ka, punuan din kita. Eh di parehas tayo. Walang kulang. Naintindihan? Oh, itakwil mo ako, itakwil din kita. Eh paano tayo magkakatulong? Paano tayo niyan gagawa ng mabuti? Itinakwil mo ako dahil may nakita kang mali sa akin. Itinakwil din kita dahil may nakita akong mali sa'yo. Eh yung mabuti ko at yung mabuti mo, paano tayo magkakatulong? Paano tayo ngayon gagawa ng mabuti? Oh, nakita mo na? No? O ito, tuloy natin No? Ang Diyos malinis. Malinis ang Panginoon, perfect. Naintindihan? Makapangyarihan sa lahat. Hindi siya nagtangi. Lahat ng ugali ng tao, tinanggap niya. Tiniis, sinaga. Umaasa na magbago ang bawat isa sa atin. Na magbago ka. Nagsakripisyo sa ugali. Nagsakripisyo ang Diyos sa ugali ko, sa ugali mo. Nagsakripisyo siya. Diyos siya eh. Naintindihan? Oh, tapos ikaw itatakwil mo dahil hindi mo gusto. Aba, kakaibang diwa. Hindi mabuti yung ganun diwa, yung ganung espiritu na taglay-taglay mo. Diba? Ang Diyos nga nagtitiis, nagsasakripisyo. Diba? Hindi nagkakamali, makapangyarihan sa lahat. Ikaw naman, hindi naman Diyos. Abay, nagtatakwil ka ngayon, itatakwil mo ngayon. Diba? Nakita mo lang siguro na nakasimangot yung upline mo, ba't dyan ako nakadugsong, ang pangit niyan. Diba? Baka mamaya, yung upline mo, pag nagsalita, amoy tayo ang bunganga, itakwil mo na. Diba? Baka nga yung upline mo, nakita mo yung upline mo, nakikita mo, dahil ikaw nakapag-aral ka, nakita mo upline mo, susunga-sunga. Diba? Nakita mo yung upline mo, boy, upline ko pala, grade 6 pala ito. Diba? Elementary graduate pala itong upline ko. Diba? Tapos ang gagawin mo ngayon, papalitan mo ngayon yung upline mo kasi grade 6. Pasensya ka. Elementary graduate lang ako. Na, bahala ka na kung itatakwil mo ako. Okay, eto kapatid, makinig mabuti. Mamamatay ka na, wala kang taong makakasundo, liban na kung mauunawaan mo ang kalagayan ng mga tao. Abay, pag naunawaan mo ang kalagayan ng mga tao, abay, makakasundo mo ang mga tao. Di ba? Tao ako, tao ka, naunawaan mo kalagayan ko, nawaan ko kalagayan mo, magkakasundo tayo. Naintindihan? Ito kapatid, tanggapin ko yung pangit mong pagkatao. Tanggapin mo rin ang pangit kong pagkatao. Naintindihan? At yung mabuti mo at mabuti ko, pagsamahin natin, tiyak magtagumpay tayong dalawa sa buhay na ito. Diba ganun yon? Hindi mo kaaway ang mga tao, kundi katulong mo sila para magtagumpay ang bawat isa. Naintindihan? Ilan ang utak mo? Ilan ang puso mo? Isipin mo sa isang pagkatao mo na yan, dyan pa lang nahihirapan ka na. Diba? Sarili mo, kaaway mo na. Diba? Tandaan mo, hanggat hindi mo yan, hindi mo madisiplina yung sarili mo, hindi mo kayang magdisiplina ng ibang damdamin. Hanggat yung sarili mong utak, hindi mo yan madisiplina. Hindi mo kayang magdisiplina ng ibang utak. Naintindihan? Isipin mo, hahawak ka. 1,000 tao sa A. 1,000 tao sa B. Abay, 2,000 yun.
2,000 damdamin yun. 2,000 utak yun. Di ba? Yung upline mo, isa lang yan, yung upline mo. Abay, problema mo. O, tanungin kita, naniniwala ka ba na ang pagyaman kapag nakabuo ka ng grupo? Papaano ka ngayon makakabuo ng grupo? Yung isang tao na makakatulong mo, kaaway mo na. Anong gagawin mo ngayon? Naintindihan? Sana po naunawaan po ng ating mga kasama. No? At sana po yung mga katanungan na yan ay nasagot po natin, no? Sa maliit po na paraan, sa maliit na panahon at oras, nabigyan po natin ng kaunting kasagutan. Maraming salamat sa Diyos, no? Mga kasama, at sa lahat ng mga nagtanong, nawa ay magbigay ito ng tulong na para tumibay at tumatag tayo sa buhay, sa negosyo na ating ginagawa. No? Tandaan natin, yung mga kasama natin, katuwang natin yan sa pagbabago ng buhay. Dahil ang pamilya mo, kamag-anak mo, ayaw ka nilang tulungan, ni-reject ka, diniscourage ka nila, ayaw nilang makisama sa ginagawa mo. Pero pag ikaw nagtagumpay at yumaman ka, sila ang makikinabang niyan, hindi naman yung mga taong makakasama mo. Dahil yung cheque mo sa'yo. Yung kotse mo, ikaw at sila ang sasakay. Yung bahay na mabibili mo, sila ang titira at ikaw. Naintindihan? Kung ikaw ay pahintulutan ng Diyos na magkaroon ka ng kunting savings, kapatid, sila at ikaw ang makikinabang. Yang upline mo, ano man ang ugali niyan, tiisin mo yan. Diba? Dahil ang pagiging pinuno, wala yan sa taas at wala yan sa baba. Ang nagtitiis, ang umuunawa, okay, ang nagsasakripisyo, ang gumagawa, yun ang tunay na leader. No? Naintindihan? Ikaw naman yung nakakaunawa, ay di at least napatunayan mo na kahit ikaw ay nasa ilalim ka, kahit nasa pinakadulo ka na ng network ng First Vita Plus, lulutang at lulutang ang pagiging leader mo dahil malawak ang pangunawa mo. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos sa isa na namang pagkakataon at sa isa na namang episode na ating natapos. Diba? Isipin niyo yun, parang kailan lang, parang napaplano pa lang natin to, na-vision pa lang natin to. Pero ngayon, eto na, andito na talaga tayo. Talagang lahat tayo nagmo-motivate, nagpapalakas, nagbibigay ng kaalaman at ng experience na talaga namang kapupulutan ng aral. Ayan, bagamat gusto ko man mag-shoutout, sige, kahit mga 5 minutes lang, mag-shoutout ako para sa mga review ng mga tao na nakinig ngayon sa ating TKS, 'di ba? Ang galing-galing talaga. Ayan, from Erwin N, grabe, bagong learnings na naman ulit. Salamat sa Diyos. Shoutout Team Solid. From Eileen Aguasito. Tama, Abjun, ang aktual na nagsasakripisyo at gumagawa ay pinagpapala. Salamat sa Diyos sa karagdagang kaalaman. To God be the glory. Yes, lahat ng kapurihan talagang sa Diyos lamang. From Upline Marily Roa Malones. Grabe, malupit talaga. Salamat sa Diyos. Upline June Learnings. Grabe. From Eileen Aguasito ulit. From Cecilia Sandoval Nasiloan. Wow, ang pogi ng aming mentor. Motivator ng Top 4 Network Builder, Upline June Alcorcon. Well, I can say nasa dugo namin yan. Joke lang. Upline Yasmin Red. Tama po talaga, bilang bago, sikapin nating matuto, tuklasin ng kaalaman para tumapang at magpursige. Grabe, power talaga, Upline William.
Ayan, from Jenny Aspa. Tama talaga, Upline William. Kailangan talaga malakas ang loob, tumatanggap ng mga challenges. Kasi kapag hindi ka nag-try at hanggang tingin ka na lang, walang mangyayari. From Doyenism Power, tama talaga. Check na check, you got this. Ayan, from Kulot ng Triple P Siargao. Salamat sa Diyos. And from Che Severo, salamat sa Diyos. Maraming natutunan. Ayan, last natin is from Hans TV, satisfied, very learning. Salamat sa Diyos, to God be the glory. Ayan, salamat sa Diyos. Totoo namang to God be the glory. Shout out sa ating still viewing 25,000 viewers. Salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta. At salamat po sa Diyos sa pagkakataon upang makasama ko na naman kayo ulit sa atin pong episode 10 ng TKS, 'di ba? Salamat sa Diyos sa binigay na naman ninyong pagkakataon at syempre sa mga pagtutok sa ating programa. Pero partner, katulad nga ng lagi namin sinasabi, nagsisimula pa lang tayo ng ating episode. Abangan ng susunod nating time sa ating pong TKS, and that is to be announced. So magkakaroon din tayo ng ating time slot. Pero for now, hello and goodbye. This is Macy Mercado, ang dating estudyante na ngayon ay negosyante na sa First Vita Plus. Shout out sa 27,000 viewers natin. Bagamat ayoko man na maghiwa-hiwalay tayo, pero kailangan na. Salamat sa Diyos. Yan lamang po, and great morning. Bye-bye na po sa ating mga mentor. Kaway-kaway po. Bye-bye. Ayun po, bye-bye po. Tayo po ay mag-i-end na.